Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito ay magbibigay po tayo ng pananaw at pagpapahayag hinggil po dito sa tuloy-tuloy na mga drama na nagaganap po sa Kongreso, lalo na sa House of Representatives. Marami po nagtatanong bakit parang ang mga pahayag na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, Kamatayan Black Party List ay parang bumibira na kay Marcos. Pero sila din po ang nag-file ng reklamong impeachment nila laban kay Vice President Sara Duterte. At ang isa pang grupo, yung Akbayan, ito naman ay hilaw na komunista dahil walang NPA po ito. At konektado ito sa operations ng mga dilaw at pink, no? Ang Akbayan, grupo po yan ni Risa Hontiveros at ni Boy Ngiwe dyan sa may House of Representatives, no? Yung pag nagsalita at kung akala mo ang pinakamasamang tao na sa buong mundo ay ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte at si former President Duterte, kaya tinawag na Boy Ngiwe. Yan po ay Akbayan, hilaw na komunista yan, ano? Grupo ng mga nagkukunwaring komunista pero takot naman na maglunsad ng mga armadong terorismo. Wala silang direktang koneksyon sa NPA. Pero gusto nilang pabagsakin ng gobyerno sa panahon na magiging malakas ang kanilang mga urban operations at mga alyansa nila, no? Ang alyansa nila niyan ay mainly nasa CPP, NPA, NDF din na kapareho nilang mayroong agenda na pahinain at pabagsakin ultimately ang ating gobyerno. At isa pa doon sa mga oportunistang politiko na akala mo sila ang nagdadala ng kabutihan sa ating bansa sa pagkukunwaring para sila sa interest ng social justice, yon human rights. Alam naman po natin ang tawag diyan ay mga fasad o pakitang tao, pakitang gilas. Sapagkat hindi naman po yun ang totoong ginagawa nila. Okay, mga trapo po itong dilaw at pink. Yan po yung grupong nagsampa naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Matagal na po at nakaugat na po sa kanila ang pagkagalit sa Duterte brand of leadership, no? Itong yellow and pink na mga political zombies, mga remnants ni De Lima, nila Jokno, Chel Jokno, yan, mga grupo nila yan. Pero isang balahibo lang naman sila dito sa Akbayan, yung peke at hilaw na mga komunistang mapagkunwari. Ang isa pang grupo na nasa parallel alliance din nila, ang CPP, NPA, NDF. No? At yan, lahat sila, nakapayong yan, nakasuporta at nakaproteksyon at pinupunduhan niya nila Romualdez dyan sa loob ng Kongreso at sa pundo mismo nila Marcos. No? Pero nag-iba ang tuno nitong ni Antonio Tinio na nagre-represent bilang team leader siguro ito ng CPP, NPA, NDF unit sa loob ng House of Representatives, no? Kasi may kolektiba diyan sa loob, no? So tatlo silang nandiyan, no? Si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers, ACT Teachers Party List nila, na CPP, NPA, NDF Urban Operative din ito, no? Isa pa si Reneco ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Yung isa, si Sara Ilago, na galing din dati sa Kabataan NPA Recruiter Party List at ngayon ay pinalusot ng COMELEC dahil dinisqualify ang Duterte Youth Party, nakakuha ng pinakamataas o isa sa pinakamataas na boto nung nakaraang halalang 2025. Pinapasok ng COMELEC itong Gabriela NPA Lover Party List, kung saan si Sara Ilago din ang representante nila. So isang balahibo din yan ng mga communist terrorist urban operatives. Ito sila. Okay? Naghain din sila ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Pero syempre, ang target nila dito ay si Sara Duterte talaga. So kahapon po ay nagkaroon na ng development yung ating inihahayag na no Sara Duterte for President in 2028. Yun po ang kanilang layunin. Yan ay target na gawin hindi lamang po ng mga komunistang teroristang urban operatives. Na takot sa panunumbalik muli ng isang malakas na liderato sa gobyerno sa ilalim ng Duterte
brand of leadership. Gusto rin po gawin niya ng mga naghihingalo na, subalit pilit pa rin na maging relevant sa politika ng Pilipinas, itong naging tinawag dati na Otso Inodoro, Otso Diretso de Inodoro, na naka-revive sila dahil nag-survive itong si Ontiveros, tapos nag-survive pa si Pangilinan tsaka si Bam Aquino. After na mawala na po sa kapangyarihan si former President Rodrigo Duterte. Ang isa pa na umusad kahapon, ito yung kunwari ang pagpapa-impeach kay Bongbong Marcos Jr. Ayan. Alam natin na hindi mangyayari yan. Kahit pa itong diskarte ng kaalyado naman talaga ito ng CPP, NPA, NDF, sila Romualdez at sila Budjiti, hindi mangyayari yan na mapapa-impeach si Marcos sa loob ng House of Representatives. Yan po ay mga diskarte lang na kunwarian kapag tinalakay na rin ang kay Sara Duterte na impeachment complaint na ginawa po ng grupo ng Akbayan at ng mga kabalahibo nilang mga alipores ng mga rabid attack dogs laban sa mga Duterte, ay at pati itong sa CPP, NPA, NDF party list groups nila dyan sa loob ng Kongreso, ipapakita kunwari ng House of Representatives. Ito yung game plan O yung kay Marcos nga tinalakay Bakit ng kay Sara Duterte hindi tatalakayin? Ayan. So that's the purpose. But at the end, there is already a premeditated objective. Na ultimately, ang kay Marcos na complaint na isinagawa nito ng grupo ng Kamatayan Party List at pati na rin po itong sa kay De Jesus na kung saan ay nagkaroon ng epekto na nasabotahi po nila yung totoong pagsasampa sana ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr. na isusumiti sana ito, ngunit tinakasan at pinagtaguan sila ni Sheloy Garafil, itong grupo nila former Governor Chavit Singson, former Congressman Mike Defensor, former Congressman Jing Paras. So hindi nakapasok po yung kanilang impeachment complaints. Yung kay Makakamatayan Black Party List, pinapasok ito. Matapos po nagkaroon sila ng diskarte kay Budjiti na isakay at isama doon sa impeachment complaint na gawa-gawa din at itinanim nila Marcos at Lisa Araneta, yung kay De Jesus na impeachment complaint. Ultimately, kahit tatalakayin pa yan for purposes of showing it up, na kunwari ay mayroong talakayan, may demokrasya, ang pinaka-purpose niyan, na sanabi ko kanina, ay premeditated, pinaghandaan na yan, at pinagplanuhan na i-junk yan, temporarily, hindi na nila yan paaabutin pa dito sa, magkakaroon kasi ng recess, muli ang Kongreso, by 3rd week of March, mga kababayan, so that's around March 18 or 19, around sometime that time, dahil po papasok na ang Holy Week. And then wala na pong sesyon at magre-resume yan June, ikalawang linggo yata ng Hunyo. So mga kulang-kulang 2 buwan na naman na naka-recess or almost 2 months na magre-recess ang Kongreso. So bago mag-recess dito po mag-break ng session, ang Kongreso, ang House of Representatives at ang Senate ay tatapusin na nilang ibabasura ang impeachment complaint laban kay Marcos na gawa-gawa. Sapagkat the main target is to impeach again Sara Duterte at the House of Representatives and iakyat nila yan sa Senado. At magkakaroon muli ng trial kung saan naglalaway-laway si Tito Soto na sakaling maaprubahan po at mailunsad at mabuo muli ang impeachment court. Doon po ang trial. At medyo delikado dyan si Sara Duterte ngayon kasi right now mayroon lang po siyang mga around 8 senators or 9 na siguradong medyo ang nakalinya sa kanila ay sympathetic or political parallel alliance sa Duterte political camp. So pwede pong magbago din ito, ang dynamics nito, depende po sa maging temperatura ng mga maniobrang politika nila Marcos
at ng mga tauhan nito, nila Romualdez, sa Senado. Pero syempre, ang naglalaway-laway dyan, si Itbulaga Senator Tito Soto, na gustong-gusto niya na matanggal si Sara Duterte. Kaya naggagalit-galitan siya at nagdunong-dunungan dito sa naging unanimous decision ng Korte Suprema with finality of ruling to dismiss and declare unconstitutional yung impeachment complaint na pinalusot at binaluktot nila Romualdez at nila Marcos last year. So, ini-expect iyan ngayon na aakyat before mag-Holy Week o baka pagbalik ng sesyon sa June. Pero mukhang binabadali na ikalendaryo. So, kunwarian, tinatalakay na ngayon ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. But that's part of the game plan. No? Bahagi po yan ng maskara sapagkat para ipakita sa taong bayan, sa publiko, sa mamamayan, kunwari, patas kami dito sa House of Representatives. No? Para yung tinalakay, yung impeachment complaint laban kay Marcos Jr. at ganon din kay Sara Duterte. Pero nagkataon dito na insufficient in substance. Walang batayan sa ebidensya at nakita ng Justice Committee na hindi sapat para ipa-impeach si Marcos Jr. Pero tinalakay namin sa Committee on Justice and ipipresent yan sa plenaryo. Pag sinabing plenaryo, nandun na po yung lahat ng miyembro ng Congress ng House of Representatives. Ang kay Sara Duterte talaga, ang pinaka-target nila dito because the game plan is no more Duterte again in the presidency or to become president. Kaya pag na-impeach muli si Sara Duterte at sisirain nila muli ito, ang operations nila at maingat sila na hindi nila lalabagin ang mga prinsipyo at doktrina ng hustisya at konstitusyon hinggil sa due process of law, equal protection of law, and yung rules na dapat sinusunod para maiakyat nila sa Senado. Pag naiakyat ito sa Senado, mapipilitan na ang Senado ngayon na mag-convene ng kanilang sarili bilang impeachment court. At doon na i-prosecute, lilitisin si Sara Duterte. Makakalimutan ng kay Marcos. Di po ba? Pati po ang flood control projects na 1.4 trillion pesos na isang sistematiko, organisado at malawakan at malubha na pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas sa panggobyerno at politika natin ay matatabunan na ng Sara Duterte impeachment. Pagtapos po, halimbawa, iakyat ito ng March, dismiss ang kay Marcos. Pag-break, Holy Week, no, ang balik niyan, I think is first week of June. Doon na yan maglulunsad ngayon ng panibagong timpla ng political maneuvers. Pending na yan sa Senado at magkakaroon na ng deklarasyon ng pagtanggap ng articles of impeachment at i-convene ang impeachment court. Either before mag-break, kung ipapaakyat ka agad yan nitong third week of March, o doon pa iakyat sa June pagbalik. Pero mukhang sa March na yan gagawin, no? Para nakahanging na may impeachment court na nag-aantay pagbalik ng or pag-resume ng sesyon sa first week of June. So kita na po natin ang laro na ito, no? Ang gimmick po dyan, pinagbigyan na kunwari ay may reklamo laban kay Marcos Jr. Pinagbigyan na tinalakay, diniklara na sufficient inform. Pero ang kasunod niyan, bago matapos po ang March, which is going to be the mark for calendar for break, mga 2 buwan, idideklara na nila yan na dismissed at bubutuhan sa plenaryo dahil insufficient in substance. Walang batayan, walang ebidensya. Totoo naman po na ganun talaga. Pinagsadya yon, ano? Sapagkat the main objective is not to impeach and remove Marcos. Dito sa grupo ni De Jesus, na tanim impeachment case ito, at sa grupo ng CPP, NPA, NDF, Party List Group and Urban Operators nila, itong akbayan, magkakatunog pareho namang mga salot sa lipunan ng organisasyon na yan, ano? Tagapagwasak ng demokrasya, tagapagsulsol ng kaguluhan, at tagapagpapahina ng buong gobyerno at sistema ng lipunan natin, yung mga grupo na yan. So yung akbayan at ang Kamatayan Party List
Ang target talaga nila, kasama sa order siyempre ni Marcos at ni Romualdez, idiin at wasakin si Sara Duterte. Dito pa lang sa impeachment review of the complaint sa Committee on Justice, sa deliberation, pati sa plenaryo. Pag umakyat yan, now, the entire political operations will become full-blown, matatabunan ang iskandalo ng pinakamalalang korupsyon at pandarambong nila Marcos at nila Romualdez. At patungo na ito kay Sara Duterte at sila na ang magiging defensive, mga kababayan. And yan na ang in-expect natin. Kaya tinitingnan natin ito na may paliwanag sa taong bayan. Kaya hindi po nakakapagtaka na nakahanda na ngayon, no, ang buong operations for demolition job against Sara Duterte, sapagkat kapag nagtagumpay sila na makakakuha sila ng 16 senators that will stand to decide to convict Sara Duterte, yan pong numero na kailangan 16. 2/3 of the incumbent sitting senators must decide to convict an impeachable official being impeached and submitted for prosecution and trial sa Senate Impeachment Court. 16 senators po yan. Medyo mataas-taas yan, pero right now, the supermajority na binuo nila Marcos, na minaniobra nila Romualdez last year, sa kasagsagan po ng kanilang kodita at regodon sa Senado, they have 15 in numbers. So 9 lang po ang kay Sara Duterte na nakalinya as aligned to her and to the Duterte political camp. Pero pwedeng magbago po yan, kasi kulang pa ng isa doon sa taas, no? Iniipit na nga ngayon si Chis Escudero, iniipit si Joel Villanueva, iniipit si Jinggoy Estrada, na kapag hindi sila mag-cooperate, itutuluyan sila ng kaso, kagaya ng nangyari kay former Senator Bong Revilla, mga kababayan. At mukhang yun din po ang gagawin nila para ma-neutralize si Nancy Binay, ang mga Binay, no, na hindi sumuporta sa mga Duterte. Ang mga Villar, kaliwat ka ng kinakasuhan din. Ito po ay mga bargaining operations, no, para magkaroon ng timplahan ng paghingi ng mga pabor at negosasyon. Kailangan may pang-ipit ka. Yun po ang taktika dyan. So ito po, ini-expect natin na mababawasan pa ang 9 senators na ito na initially tinitingnan as Duterte-aligned senators, no? Na kinabibilangan po nila Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa na nagtatago ngayon dahil dito sa kagagawan din ng gobyerno ni Marcos at Romualdez na ipapadukot din siya pareho kay Pangulong Duterte at ipapatapon sa The Hague, Netherlands. So hindi siya makakabuto. Kasi dapat ang pagboto dyan live in presence So pagkakaalam ko, unless ibabaguhin nilang rules na pwede kang mag-participate sa Senate deliberation on via Zoom, wala na po ang pandemic, no, na COVID-19 para i-allow ang situation na yan as exception to the rule, no. So si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla, 3, si Alan Peter Cayetano, 4, si Jinggoy Estrada, 5, si Senator Marcolita, 6, sino pa bang nandito sa kanila? Basta 9 lang po sila ang nandito. Si Robin Padilla na mention ko na kanina. So pwedeng si Jinggoy Estrada ipitin yan, tsaka si Joel Villanueva. Mababawasan po sila ng 2. At ang bargaining dyan, hindi ka tutuluyan ng kaso, ipitin natin at hindi kayo makukulong dito sa mga ebidensyang ito. May bargaining yan Pero sa butuhan, ididiin nyo si Sara Duterte, kami nang bala magdala ng trial at prosecution sa loob ng Senado. Yan ang game plan. Sapagkat kapag na-survive ni Sara Duterte po ang 2026 at kay Marcos din hindi po siya lubusang napatanggal either by way of resignation and other circumstances, sapagkat ang impeachment malabo yan ay pa-impeach si Marcos diyan sa House of Representatives. Kontrolado nila yan, no? Binibili nila dyan ang loyalty ng mga sip-sip at mga buaya at magnanakaw ng mga politiko na halos lahat ay sugapa sa pera at pandarambong sa kaban ng bayan. Halos lahat, marami dyan sa kanila. Ganyan pa rin po ang kalakaran niya, no, mga kababayan. So hindi yan ma-impeach si Marcos dyan sa House of Representatives,
hindi akyat ang kanyang kaso. Pero kay Sara Duterte, mataas ang possibility na gagawin talaga nila ito. Dahil nga target nila, no Sara Duterte or no Duterte in 2028 ang mananalo o makakapagtakbo pa sa eleksyon. So at least nahimay-himay natin, but nakalimutan nilang isang factor dyan. Ang political situation pwedeng magbago po, depende sa temperamento ng taong bayan. Maniniwala ba ang mga mamamayan na hindi dapat ma-impeach si Marcos at hindi siya i-remove through impeachment trial doon sa Senado? Samantalang si Sara Duterte ipupuruhan nila para lamang masunod ang kapritsyo nila na kunwari, hindi patas naman kami. Tinrial naman namin sila. Well, ang maghuhusga dyan ang taong bayan, mga kababayan. At pwedeng mag-intervene ang mga mamamayan kung nakikita nila na sobra-sobra na. Talagang ito ay ganid na sa kapangyarihan, hindi lang swapang at sugapa sa pagnanakaw ng pera at kaba ng bayan. Itong gobyernong ito ni Marcos. So it will still be the people who are going to decide if they are going to accept na i-absuelto si Marcos sa House of Representatives pa lang. Si Sara Duterte dudurugin at ipaakyat ang kanyang complaints doon sa Senado at i-trial at tatanggalin siya o eventually hindi na siya makakapagtakbo pa o makakapasok pa sa gobyerno anywhere, anytime, as long kasi walang reversal of review of decision ang Korte Suprema kapag ang nag-decide ay ang impeachment court sa Senado. Hiwalay na desisyon po yan. Ang impeachment court ay hindi po regular court na parang nasa ilalim ng Korte Suprema. It is a political, institutional court granted by the authority of the Constitution. Hiwalay po yan. Hindi makakapag-review ang Supreme Court sa magiging desisyon sa impeachment court. Hindi ka makapag-appeal. Mga kababayan. So yun pong target talaga nilang gawin. But eventually, taong bayan pa rin po ang hahatol nito kung papayagan nila ang ganitong uri ng kalapastanganan sa demokratikong proseso at sa mga institusyon ng demokrasya natin upang manatili ang abusado, magnanakaw at kontramamamayan na interes ng gobyernong nang aabuso at nandarambong sa taong bayan dito sa ilalim ng gobyernong Marcos Romualdez at ididiin at ipapako sa cross through impeachment trial and conviction si Vice President Sara Duterte. It will be up to the Filipino people, mga kababayan. Sa gustong tumulong at sumubaybay sa ating mga video analysis at ipalaganap po ito, malaking bagay po pag i-like and share ninyo ang ating video at nang sa ganun po lumakas ang ating channel, magkaroon tayo ng enough na resources para magpapatuloy sa advocacy natin. Kaya po, humihingi ng suporta si Ka Eric na i-share, i-like ang ating channel at ang videos at i-promote ang ating mga video analysis at video talakayan para lumawak din po ang viewers natin. Okay? At sa gusto namang tumulong sa ating advocacy campaign against corruption and plunder at para palakasin po ang People's Advocacy for Good Governance, tayo po ay mayroon na tinatawag na People's Movement na Bangon Sambayanan. And our GCash line there na ginagamit po mga kababayan is 0916-308-7710. Uulitin lang po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis po, kay Langging po ang pangalan na yan. You can coordinate and you can support there. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po si Ka Eric.